Ngayon, test probe natin sa capacitor. Ngayon, ang palo niya, ayan o, sobrang baba. Ayan, magandang araw sa lahat ng nanonood ng video na to at sa sumusuporta sa YouTube channel ko. Ayan guys, may gagawin tayong isang electric pan na Oropan. Ayan o, tatak. Medyo bago-bago pa to, sabi ng may-ari. Umuugong na lang daw. Ayaw nang umikot. Testingin natin siyang isaksak. O. Kung talagang uugong nga, ayan. May ano to, stand pan eh. Tinanggal na sa stand. Ayan, saksak natin. To, saksak natin yung plug. Ayun. Naka-switch. Pakinggan natin, umuugong nga. Ayan. Ugong na lang siya kung pakikinggan nyo. Ayaw na siyang umiikot. Ngayon, ang unang gagawin natin dito, first step natin dito na gagawin, kakalagin natin tong screen, paikutin natin yung ehe. Kung madali ba siyang iikot. Baka ang problema ay shafting bushing. Kaya, check natin yung hélice niya, yung ehe. So, tanggalin muna natin yung screen. Tayong tagahawak ng camera. Ayan, kung mapapansin, madaling iikot. Ay, no? Ay. Yun, madali. So, para sigurado tayo, tanggalin natin yung hélice. Igutin natin to. Tabi muna natin. Ngayon, paikutin natin yung ehe. Ayan, madali siyang iikot. So, ibig sabihin, kondisyon. At aalugin natin. Yan. Aalugin ninyo siya. Taas, baba. Wag atras, ulong. Kasi normal lang yung magkaroon ng play na atras, ulong. Pero yung taas, baba, pag inalog ninyo at meron kayo naaalog na konting alog, ay magduda na kayo. Tignan nyo yung shafting o yung bushing. Ayan guys, kakalasin natin yung shafting saka yung bushing. Kalasin muna natin ang buo lahat. Ito na guys, nabaklas na natin yung takip. At medyo binras ko na rin siya kasi medyo madumi. Ayan. Medyo malinis na. Ngayon, ang gagawin natin dyan, tatanggalin muna natin itong swing arm niya. Ito. Pinakakamay. Para sa swing. Ngayon, pagyari niya, tanggalin natin lahat ng tornilyo niya. Yung apat. Para mailabas natin yung shafting. At makita natin yung bushing. Ayan. Tanggalin ko muna yung mga tornilyo. Pakita ko sa inyo mamayang nakakalag na. Eh guys, nabaklas na natin yung nabaklas ko na yung takip. O yung taklob niya. At ito, kung mapapansin ninyo, makinis pa naman yung ehe, you know? Hindi pa naman siya talagang grabe. O meron man siyang gas-gas bagya lang. Ito sa harap, makinis pa naman, o yun know, mapapansin ninyo. Makinis, hindi naman siya talaga totally yung nagasgas. At kinakapa ko siya kanina, makinis pa. Pero bakit umuugong? Shafting sa kabusing, hindi siya talaga totally nagasgas eh. Wala siyang sira yung ano niya, wala talaga akong makitang problema dito eh. Ngayon, sinubukan natin ano. Kasi may mga na-encounter akong ganito na yung capacitor niya, ito. Check natin tong wire. Pero chinek ko yung motor niya, wala akong nakikitang sunog. Ngayon, check natin dito sa capacitor. Kung may reading ba. Kasi yung iba, nawawala yung reading, kaya nagkakaroon siya ng problema. Ngayon dito, mag-check tayo. Ito yung tester. Subukan natin siyang testerin muna. Okay. Ayan, naka times 10 tayo. Ito. Nakatusok. Yung test probe natin sa capacitor. Ngayon, ang palo niya, ayan o. Sobrang baba. Halos mag-shorted na. Paano masabi? Parang hindi normal. So, pagka ganyan guys, subukan natin putulin na yung wire pa baka sa capacitor shorted. Pero pagka hindi pa rin, pag ganun pa din, ang problema nito nasa motor na. What? Ayan. Kasi yung normal na motor, ito, meron tayo ditong normal na motor. Yung hindi pa nagamit. Ito ay brand new. Ayan. Testerin natin yung normal na palo ng
Ito, kakabit ko lang yung test probe ha. Hindi ko na siguro maipakita sa inyo kasi lahat ay taga ako ng camera. Ayun sa tester, kung mapapansin niyo, time is 10. Nasa 20 siya. Ayan ha. Tandaan nyo mabuti. Ayan. Tapos ito, tinanggal na natin yung capacitor. Ito yung capacitor. Oh. Ayan, 1.5. Ngayon, testerin natin yung mismong terminal, yung puno. Itong dalawa na to. Nakabit ko lang yung test probe. Ayan. Ang tester, mapapansin ninyo, talagang sagaran pa rin. Ayan o. Halos mag-shorted na. So, ibig sabihin, may problema talaga yung motor. Kaya umuugong. O, diba? Parang nag-short na yung sa capacitor niya. Ayan guys, ganito. Ngayon, alam na natin na kasi nagdadalawang isip tayo, no, nagdududa na hindi sira o walang problema sa shafting bushing. Ang problema niya ay dito sa may motor. Kasi hindi lahat ng umuugong ay sira ang shafting bushing. Minsan pakikiramdaman din natin na baka nga may problema yung motor. Pero nung chinek natin, wala siyang sunog. Ayan, titignan niyo, walang sunog. Inangat ko. Medyo malikabok pa. Ayan, kung mapapansin, hindi naman sunog yung motor. Wala tayong makikitang sunog, makinis siya. Hindi lang natin masigurado na baka dito sa may mismong mga terminal, mga puno ng wire. Pero ala ko nakikitang shorted eh. Sunog eh. Kinalkal na natin. Palitan na lang natin ng motor. Meron naman tayo mga reserva dito kapag pumayag yung may-ari. Nakausap ko na yung may-ari at pumayag na. Kaya lang wala tayong available na ganito kalaki na 1.5. Meron tayo second hand, pero matino to at galing to sa standard 2UF. Medyo makapalang ano niya, no? At ito ay buo pa. Mas mainam naman to, standard, mas malakas ang motor. Kaya guys, salpak lang natin, i-testingin natin kung ubra. Nakabit ko muna. Eh guys, eto na siya at pwede na natin siyang testingin. Ayan. Kukunin lang natin yung stand kasi alang hawak ng camera. Baba natin. Eh guys, naikabit na natin yung motor niya. Ito yung dati, yung sira. Ngayon, eto na siya. Subukan natin i-switch. Ayun, umikot na. Motor nga ang problema. Ngayon napalitan siya ng motor. Yan maandar na lakas Kaya nga ikaw alam kung magaling ang tsamba mo. Yan. So, ayan guys, okay na. At kakabit na lang natin yung takip saka yung screen niya. Ayan guys, ganyan lang ang kanya. Hindi naman lahat ng may ugong o umuugong shafting bushing ang problema. Minsan meron din siya sa motor. Yung iba sa capacitor, pero ito talaga motor ang problema. Ayan guys, sana nakatulong sa inyo ang video na to at maraming salamat sa panonood.